Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kikay. Taong 1976. Capiz. Hindi lingid sa kalaman ni Kikay ang tungkol sa aswang, lalo na rin sa bayan ng Capiz. Marami ng usap-usapan sa lugar. Marami nang nababalitang may inaswang. Gayunpaman, piniling makitira sa poder ni Mang Lucino dahil ito na lamang ang malapit na kaanak. Sa katunayan, nanggaling siya sa Catanduanes pero inabandona ng sariling ina dahil sumama sa ibang lalaki. Sinubukang hanapin ang ama na hindi nakilala magmula pagkabata pero bigong matagpuan. Kaya imbis na sa lansangan pupulutin, lakas loob na nagtungo sa tahanan ng tiyuhin. Hindi kapatid na buo ng ina. Anak lang ito sa labas. Maluwag sa puso naman siyang tinanggap at inaruga na parang sariling anak. Kaso nga lang, hindi may kakaila ang hatid ng paligid. Distansya ang bawat tahanan. Nagyayabungan ang mga halaman. Naglalakian ang mga puno na nagsisilbing harang sa paligid. Hirap aninagin ang kapitbahay dahil dito. Masukal tignan at may mabigat na pakiramdam. Kikay, napansin ko ang kilos mo. Naiintindihan kong bago ka pa lang dito, pero wag mong bilangin ang galaw. Malaya kang gawin ng anuman. Tayo langan nandito, pero parang nakatingkayad ka pa. Mabait ang matanda. Makikita ang pagiging ama hindi lang sa salita, maging sa kilos. Kagad nag-alala kapag may nararamdaman ng dalaga. Kaso may napansin si Kikay dito. Hindi naman sa panghuhusga, pero hindi maiwasang mandiri minsan dahil nangangamoy ang katawan. May pagkakataon na parang naglalagay ng langis sa balat. Madulas. Kumikinang pa kapag masinaga ng araw. Kahit nasa malayo napapapigil ng hininga dahil sa tindi ng amoy. Kagaya na lamang ngayon. Hindi lang po ako sanay. Binabagay ko pa ang sarili balang araw po. Gagalaw ako nang walang inaalala. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo ha. Ganun ba? Nga pala, mag-iiwan ako ng pananghalian mo. Luluwas muna ako ng bayan. May kikitain lang na kakilala. Kung sakali mang may darating na tao, wag mong papapasukin. May inaasahan kasi kong bisita, pero hindi imbitado. Kumbaga, biglang darating. Magsara ka ng pintuan at mga bintana sa sandaling aalis ako. Mag-ingat ka rito. Kung merong loko-loko, bunutin mo ang gulok doon sa kusina. Marahang tumango si Kikay. Hinatid ng tanaw ang papalayong tiyuhin. Dito lang din siya nakahinga ng maayos. Halos kapusan sa kakapigil. Sinunod ang sinabi ng matanda. Nagsara ng mga bintana at pintuan. Hinanda na rin sa mesa ang gulok. Walang ideya kung sino ang darating. Pero batay sa bili ng tiyuhin, hindi basta-bastang tao. Nagkaroon din ng oras na balibot ang buong tahanan. Magmula nung dumating ay sa kwartong tulugan, sa kusina at sa sala lamang nakakabot. May 3 kwarto. Silid niya. Silid ni Mang Lucino at ang isa pang nakakandado. Hindi mabuksan dahil naglalakihan ang kadena. Inalapat ang tenga sa pintuan. Nakiramdam sa loob. Laking gulat nang may kumaluskos. Ingay na parang nangangalmot sa dingding. Nakinig pang mabuti pero biglang natigil. Para bang nalaman na napansin niya. Aalis na sana. Kaso may boses na biglang nagsalita. Mahina at halos pabulong na. Hindi malinaw ang sinasabi nito. Napalunok ng laway si Kikay
Nabaling din ang pansin sa labas ng may sumigaw. Isang lalaki na nasa edad 40, nakasombrero na tumatakip sa kalahati ng muka. Mahaba ang kasuotan, may nakasugbit na itak sa tagiliran. Lucino, nakakasabi ka ring hayop ka. Nagantay ako kagabi sa Batis pero hindi ka man lang dumating. Alam mong ayaw ko nag-aantay. Sinusubukan mo talaga ako, ano? Lumabas ka riyan! Naalerto si Kikay nang bumunot ito ng itak. Siya naman, sa pagkataranta binitbit na rin ang inihandang gulok. Nakasilip lamang sa siwang ng pintuan. Nakitang tinaga ng lalaki ang haligi ng bakod. Nakapasok ito sa bakuran. Ang nakailerang tapayan ang pinagdiskitahan. Binasag lahat. Patuloy pa rin sa pagsasalita. Huwag mong intayin na gibain ko ang buong bahay bago ka lumabas. Huwag kang duwag. Lumabas ka riyan. Isama mo rin ang alaga mong demonyo. Alam mo na kung ano ang tinutukoy ko. Kunot noong nasundan ni Kikay ang bawat galaw ng lalaki. Hindi rin maiwasang isipin na ang nasa nakakandadong kwarto ang binanggit nitong alaga. Umalingaw-ngaw sa tenga ang salitang demonyo. Nang ibalik ang pansin sa tao, napasigaw na lamang ng bumungad ang muka sa bintana. Maging ang estranghero ay gulat. Hoy, sino ka naman? Hindi ako nagkamali ng tahanang pinuntahan. Paanong nagkaroon ng babae sa bahay na ito? Teka sandali, asawa ka ba niya? Hindi po. Pamangkin niya po ako. Nailang ang dalaga sa titig ng lalaki. Kung makatingin ay parang hinuhusgahan maging ang kaluluwa. Kalaunan ay nagpakilala ito at nag-iwan ng babala bago umalis. Tawagin mo akong Mang Sendo. Hindi ako nandito para takutin ka. Si Lucino ang pakay ko. Kamakailan ka lang dumating dito, ano? Iya, ako na mismo magsasabi. Umalis ka sa tahanang ito bago pa may mangyaring masama sa'yo. Wala kang ideya sa mga posibilidad. Ang bahay na to ay may nakatirang demonyo. Itatanong pa sana ni Kikay kung yun bang nasa nakakandadong kwarto ang tinutukoy nitong demonyo. Kaso matagal siyang nakapagsalita. Nakaalis na si Mang Sendo. Hindi malaman ng dalaga kung may katuturan ang sinabi. Gulo ang isipan dahil may parte na gustong maniwala at may bahaging ayaw. Pagpapalagay na guni-guni lamang ang narinig mula sa kwartong iyon kanina. Sapo ang noo habang palakad-lakad kakaisip. Hindi na malayan ang pagdating ng tiyuhin. Kagad siyang umayos nang marinig ang boses nito. Ayos ka lang ba, Iha? Nakita ko ang kalat sa labas. Dumating nga si Sendo. Siraulo ang lalaking yun, ah. Hindi na siya tumigil. Patuloy pa rin sa panggugulo. Sinaktan ka ba niya? Nagbanta ba siya? Ano man ang sinabi ng buwisit na yon, huwag mong papaniwalaan. Nasa dugo niya ang paninira ng tao. Malaki ang galit niya sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero may dala akong pagkain. Sige na, magmeryenda ka muna. Tumangulang si Kikay. Habang nasa kusina ay sinundan ng tingin ng tiyuhin. Kagad din siyang tumayo para silipin ang kwarto. Binuksan nito ang nakakandado. Puro lamang kagamitan ang nasa loob katulad ng aparador, bangko at iba pang sira-sirang kagamitan. Pumasok doon si Mang Lucino upang ilagay ang pinamiling nakasako. Bumalik sa ginagawa ang dalaga nang lumabas ito. Tahimik na nagsalo sa nakiramdam si Kikay. Sa pagkakataong ito nagbago ang presensya ng tiyuhin. Magaan, walang banta. Pinagpalagay na lamang na baka dulot ng sobrang pag-iisip ang naunang tingin dito.
Lumipas sa mga araw na kampante si Kikay. Palagi nang binubuksan ng tiyuhin ang nakakandadong kwarto. Kumukuha ng gamit. Kinukumpuni dahil minsan may nakatambak. Nakapasok na rin siya ng ilang beses. May pagkakataon na mauutusan. Sinamantala ang pagkakataon na masuri ang buong paligid. Nakahinga dahil walang bakas ng anuman. Parang guni-guni lang. Normal lang siguro kasi naninibago pa ako sa tahanan. Ang importante, alam kong walang tao o anuman sa kwartong to. Nang mga sumunod na araw, sinarado uli ang silid dahil nabaling sa ibang bagay ang atensyon ng tiyuhin. May kaunting lupa na sinasaka. Doon nagbuhos ng oras. Siya naman ay sa gawain bahay nakatutok. Pagsapit ng hapon, naglilibot si Kikay sa paligid. Sinabihan siya ni Mang Lucino na wag lalayo. Mag-ingat dahil maraming aso. Habang naaaliw sa pagtingin, nasipat sa masukal na bahagi ang isang hayop. Hindi malinaw na nakita ang katawan dahil nakasiksik sa mga halaman. Ang klarong nakita lamang ay ang mukha nito. Parang aso pero kakaiba. Lalo na yung mga mata na kulay pula. Mabilis itong kumilos. Sa kasunod na tingin ay nawala na. Kamot ulong hinanap. Gusto sanang makita sa malapitan dahil sa kakaibang itsura, kaso hindi na mahagilap. At dahil paggabi na rin, bumalik ng tahanan ng dalaga. Dito niya naabutan si Mang Lucino na parang may kinakausap. Nasa loob ng nakakandadong silid, saradong pintuan, pero maririnig ang pagsasalita. Boses lang ng tiyuhin. Lumapit siya. Tinalasan ng pandinig, pero wala ni isang maintindihan. Dali-dali ding lumayo bago mahuli ng lumabas ito. Makikita sa reaksyon ng pagiging dismayado at galit. Diretso ang lakad patungo sa sariling kwarto. Umalis ng tahanan tapos may bitbit na patalim at bayong. Naghintay si Kikay kung kailan ito darating. 10 oras na ng gabi pero wala pa ring paramdam. Panayang silip sa labas hanggang sa namataan sa hindi kalayuan si Mang Sendo. Mabilis ang lakad nito. Natigilan nang makita siya. Lumapit para magsabi. Hindi sa paninira pero kailangan mong umalis sa tahanang yan. Hindi mo alam kung ano ang kalalagyan mo kapag hindi napigilan ni Lucino ang alaga niya. Naroon nga sa kabilang bayan, hinagupit ang taong nagkasala sa demonyo. Hindi kita pinipilit kung ayaw mo. Basta sinabihan na kita. Sino ka po ba talaga, Manong? Ano po bang alam mo sa buhay ni Tio Lucino? Magkaaway kami. Hindi magkasundo sa maraming bagay. Ang tiyuhin mo ay nagpalaki ng demonyo sa tahanang ito. Pinapalabas sa tuwing makakaramdam ng gutom at maraming buhay ang madadamay. Ikaw, pwede kang tirahin kapag naisipan at walang magagawa ang tiyuhin mo para iligtas ka. Kapag ang demonyo na ang nagpasya, hindi ito mapipigilan ng taong nagbabantay. Maging alisto ka, babae ka pa naman. Nasundan na lamang ng tingin ni Kikay ang papalayong lalaki. Sa puntong ito ay kinilabutan, naguguluhan. Makalipas ang ilang oras dumating si Mang Lucino. Nasa higaan na ang dalaga, nakikiramdam sa takbo ng paligid. Bumukas ang naakandadong kwarto. Nagatid ng kilabot ang langit-ngit ng pintuan. Napalunok ng marinig ang mahinang pag-angil. Pabulong din ang pagsasalita ni Mang Lucino. Bumangon si Kikay. Maingat na sumilip sa nangyayari. Nakita niya ang malapad na likod ng tiyuhin. Ilang sandali pa nasipat ang figura ng aso. Ang ipinagtataka ay nakalihad. Maliit na parang tuta. Maraming dugo sa katawan.
Mahaba ang mga kuko. Kasalukuyang ginagamot ang sugatan nitong binti. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapatingin ang nanlilisik na mga mata. Dali-daling bumalik sa kwarto, tumalikod sa pintuan, mariing pumikit. Napansin ang pagpasok ni Mang Lucino. Ilang beses tinawag pero hindi siya sumagot kaya umalis ito. Nakahinga dahil hindi nahuli pero hindi tinantana ng kilabot sa nakita. Kilalang kilala ang mga mata. Ito ang nasipat doon sa kakahuyan. Kasabay nito ay ang pagsagi ng mga sinabi ni Mang Sendo. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang salita. May inaalaga ang demonyo. Kumbinsido na sana siya na hindi totoo nung mga araw na nakapasok sa saradong silid. Yun pala ay nagtatago lamang ang nilalang upang hindi niya makita. Ngayon ay buo na ang loob. Naisipan pang umalis sa tahanan. Kinabukasan sabay silang nag-agahan. Panay sa pagyoko ang syuhin, kaya nagkaroon ng oras na titigan at suriin ito. Katulad noon ay bumalik ang nakakadiring amoy. Parang pinahirang langis ang katawan dahil madulas. At kahit anong pigil ng hininga, nanunuot ang matapang na amoy. Hindi kayang tapusin ang pagkain kung kaya't nagpaalam na magpapahangin. Napansin niyang nakatingin ito habang naglalakad siya palabas. Ang punto ng paglalakad ay hanapin si Mang Sendo. Nagsisisi kung bakit hindi ito pinakinggan. Nakaabot sa pinakadulo ng gubat. Kalsada na roon. Walang makikitang bahay. Wala ring dumadaan. Ilang beses napabuntong hininga. Sa tuwing lilingon sa dinadaanan ay lalong natatakot sa ideya na pwede niyang kahinatnan sa poder ng tsuhin na may tinatagong lihim. Sa kabutiang palad ay dumaan si Mang Sendo. Galing ito sa pangahoy. Nagulat din nang makita ang dalaga. Oh, hindi ba ikaw yung pamangkin ni Lucino? Anong ginagawa mo rito? Ang layo na ng narating mo, iha. May problema ba? Manong, totoo po yung sinabi niyo tungkol kay Tiyo. Nag-aalaga nga siya ng demonyo. Tumakas po ako, natatakot po ako sa kanya eh. Lalo na doon sa nilalang. Nakita ko po eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Anong balak mo? Alis ka ba sa poder niya? May iba ka bang pupuntahan? Yun nga po ang problema, wala na po akong pupuntahan. Manong, baka may kakilala kang pwede kong matuluyan kahit pansamantala lang muna. Aalis din ako sa mga susunod na araw. Babalik ako ng Catanduanes. Bahala na ako nung magiging kapalaran ko doon. Huwag lang dito kay Tio Lucino. Manong, tulungan niyo po ako, parang awa niyo na. Iha, kung yan ang pag-uusapan, wala akong may tutulong. Wala ako ibang kakilala rito. Kung gusto mo, pwede ka naman sa bahay na lang muna. Tapos isasama kita sa bayan bukas. Luluwas din ako, ano sa tingin mo? Walang pagdadalawang isip na pumayag si Kikay. Sumama kay Mang Sendo sa tahanan nito. Kumpara sa bahay ng tsuhin, maaliwalas ang paligid. Nasa kalagitnaan ng talahiban, pero dahil bagong tabas, malawak ang naaabot ng tingin. Merong naglalakiyang puno sa bakuran na nagsisilbing silungan. Marami ring alaga katulad ng baboy, kambing, manok, baka at mga pato. Palabiro at mahilig magkwento si Mang Sendo. Hindi katulad nung unang pagkikita na parang mamamatay tao. Pinaliwanag dito ang dahilan kung bakit galit sa tsuhin. Dati raw magkasama sa trabaho. Pero parehong nasisante dahil sa pandadamay ni Mang Lucino. Hindi na nakahanap ng trabaho dahil doon. Ito ang nag-ugat ng galit. Bukod pa rito, nalaman ni Mang Sendo na may inaalaga ang sigbin na siyang dumale sa mga alaga.
Naging panay rin ang pambibiktima ng nilalang sa kasalukuyan. Mga alaga niya ang parating punteriya. Kaya magmula noon hanggang ngayon ay ganun na ang galit niya. Kung ako sa'yo, Iya, mabuti pang umalis ka na sa lugar na ito. Naintindihan ko ang sitwasyon na pinanggalingan mo. Pero sana hindi ka nagpunta sa lugar na ito. Tignan mo, nalagay ka sa alanganin. Hindi ko naman po kasi alam eh. Sa tahanan mismo ni Tio, may nakatirang halimaw. Kung naintindihan ko lang kagad yung sinabi niyo noon, nakakilos po sana ako kagad eh. Manong, anong oras po ba tayo luluwas ng bayan bukas? Nang makapaganda na rin po ako. Hindi ka sasama sa buwisit na yan. Kikay, kailan ka nagkaroon ng kaibigan sa lugar na ito? Pumarito ka. Lumabas ka sa impyernong yan. Parehong napalingon si Mang Sendo at Kikay. Dali-dali namang bumunot ng patalim at humarang ang Manong. Sino ba sa atin ang nakatira sa impyerno? Hoy Lucino, pabayaan mo na ang dalaga. Ayaw niya sa tahanan mo. Alam na rin ng batang ito ang meron doon. Naroon sa nakakandadong kwarto ang alaga mong sigbin. Natatakot ang bata kaya huwag mo siyang guluhin. Ihatid ko siya sa bayan bukas. Paluluwasin sa lugar kung saan mas ligtas siya. Huwag kang umastang malinis, Sendo. Alam nating pareho kung sino ka at kung sino ako. Huwag tayong magkasubukan. Alam ko rin na ayaw mo kong makalaban. Kikay, halika na. Dumidilim na ang paligid. Kailangan na nating bumalik sa bahay. Sumiksik ang dalaga. Hindi kayang tignan ng chewin. Pinaramdam ni Mang Sendo na ligtas ito hanggat nasa tabi niya. Napakuyom ng kamao si Mang Lucino nang makita ang inasta nito. Nakita mong takot ang bata, kaya wag mo nang pilitin. Alam kong gusto mong mangyari. Gagawin mo lang siyang pain sa alaga mong sigbin. Hindi ka pa naman kumikilala ng kadugo, hindi ba? Maiksi ang pasensya ko, Sendo. Huwag kang mangialam sa pamilya ko. Ibalik mo sa akin ang pamangkin ko. Tinawanan lamang ni Mang Sendo. Bumaling kay Kikay at sinabing pumasok ng kwarto. Natigilan din ng alaga nang makita ang iilang bakas ng dugo sa sahig. Nang baklasin ng sako na nakatakip sa naglalakiyang tapayan, naduwal sa pagbungad ng lamang loob. Nilalangaw na ang iba at sa kabilang bahagi, makikita ang tadtad na parte ng tao. Napaigtad ang dalaga nang may humila sa kanya palabas. Hindi sa kwartong yan. Doon sa kabila. Dito naging malinaw kay Kikay na ang kaharap niya ay isa ring halimaw. Baliktad ang refleksyon niya sa mga mata nito. Bago siya makakilos, tumilapon sa kabilang dingding ang Manong. Kasunod na namalayan ang pagkasakal ng tiyuhin. Wag na wag mong sasaktan ang pamangking ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Baka ito pa ang araw na makapatay ako ng kalahi ko. Nagwala si Mansendo na ngayon ay unti-unting nagbago ang anyo. Pinaulanan ng suntok sa muka, dahilan para humandusay. Bumunot ng patalim si Mang Lucino, ilang beses na sinaksak ang binti. Hindi magkamayaw sa pagdaing ang Manong. Bumaling ang tiyuhin sa dalaga, may nahong inaya sa pag-uwi. May pag-aalinlangan si Kikay pero dahil walang ibang mapuntahan, sumunod na kay Mang Lucino. Tahimik ang buong paglalakbay hanggang sa nakarating sa tahanan. Alam kong natatakot ka sa akin, pero ako na mismo ang magsasabi. Wala akong balak na manakit lalo pat kadugo kita. Magtatapat din ako. Tama si Sendo eh. May inaalagaan akong sigbin. Siya ang gabay ko, pero hindi nangangahulugan na masama akong tao. Hindi ako pumapatay,
Hindi nananakit kung hindi uunahan. At saka, wala sa isip na punteryahin ang sariling kadugo. Mabait ang alaga ko. Kung gusto mo, pwede kitang ipakilala sa kanya. Sa katunayan niya, nakita ka na niya eh. Gusto kanyang makausap. Pero hindi ko pinayagan dahil baka matakot ka. Nanatiling nakayuko si Kikay. Hindi malaman kung ano ang isasagot sa chewing. Hindi na lang din ito nangulit. Hinayaan siyang makapag-isip. Nang mga sumunod na araw, unti-unting natutunan ni Kikay ang makibagay. Nangangamba sa posibleng mangyari, pero minabuting makiayon sa bawat oras. Sinubukan niyang pasukin ang nakakandadong kwarto. Kagad na mutla na magpakita ang sigbin. Parang tuta ang laki. Nakaliyad. Sobrang itim. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang kuko at dila. Matutulis ang mga pangil. At may matinding amoy. Sa kabila ng kilabot, nanatiling nakadistansya ang nilalang. Hindi gumawa ng anumang mas ikakatakot pa ng dalaga. Humugot ng hininga si Kikay. Dahan-dahang lumuhod at inabot ng kamay ang halimaw. Pero hindi ito lumapit. Habang tumatagal ang pagtititigan, unti-unting nawala ang takot na para bang ginamitan niya ng mahika para alisin iyon. Nang makapagpalagayan ng loob, napansin ang pag-arko ng bibig na para bang ngumiti. Magkaibigan na tayo ha. Huwag mo kong kakainin. Hindi naman ako masarap eh. Butot balat na ako oh. Wala akong laman. Pamangkin ako ni Tio Lucino. Huwag mong kakalimutan yan ha. Baka mamaya bigla mo kong atakihin eh. Wika ni Kikay. Kinakausap ng normal ang sigbin. Sa hindi inaasahan, marahan itong tumango. Paglabas ni Kikay ng kwarto, sinalubong siya ng tiyuhin. Sabi sa'yo eh, hindi naman salbayang alaga ko, mabait yan. Nagiging makulit lang pag gutom. Hindi makapag-intay na lumabas. Marunong yang makibagay. Tignan mo, magkaibigan na kayo. Pero sa totoo lang Tio, natatakot pa rin ako. Pero kung ito ang magiging sitwasyon ng tahanan, kailangan ko po talaga makibagay. Pasensya na rin po ah. Nahusgahan ko kayo kaagad. Nagtiwala po ako kay Mang Sendo. Huwag mo nang banggitin ang buwisit na yon. Wala siyang ibang alam ko hindi manira. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakita eh. Sana lang patay na yon para wala nang manggugulo. Napabuntong hininga si Kikay. Isa pa sa inisip ang nangyari sa tahanan ni Mang Sendo. Ang buong akala ay makakatulong ito. Yung pala ay isang halimaw. Magaling magtago ng pagkatao. Kung hindi dumating ang tiyuhin, malamang patay na siya. Kinagabihan, pinakawalan ni Tio Lucino ang sigbin. Hinayaan itong kumain. Hindi pa inaantok si Kikay ng mga oras na yon kaya naupo sa sala. Pasilip-silip sa siwang ng bintana. Hindi niya namalayan. Unti-unti nang napapalagay ang loob sa nilalang. Sa tuwing papalabasin, inaantay niyang bumalik. Pero sa pagkakataong ito hindi may wasang kabahan. Dahil lagpas sa nakasanayang oras ang pag-uwi. Kung pagbabatayan ang nakalipas, ilang oras nang huli ang nilalang. Labis ang pag-aalala. Ilang beses sumilip pero walang aninong nakita. Tinignan pa ang kwarto pero wala pa rin. Ang tsuy naman ay himbing na sa pagtulog. Hindi nagtagal ay napangiti ng makarinig ng kaluskos. Nagmula ito sa labas kung saan madalas dumadaan ang sigbin. Maluwag na binuksan ang bintana. Pero nanigas. Ibang muka ang bumungad. Isang uri ng aswang. Batay sa hubog ng katawan ng pagmumuka. Si Mang Sendo. Sigaw ng dalaga ang gumising kay Mang Lucino. Binunot ang itak sa ilalim ng papag.
Dali-daling lumabas para isalba ang buhay ng pamangkin na kasalukuyang hinatak palabas ng aswang. Tinaga ito sa kamay dahilan para mabitawan. Sendo, wala ka talagang kadaladalang hayop ka. Antayin mo ko! Wika ni Mang Lucino. Hinabol nito ang aswang na kumaripas ng takbo. Naiwan si Kikay sa tahanan, nanginginig na sumisiksik sa sulok. Bumabalik sa isipan ang pagbumuka ng aswang na nakaharap. Mariing nakakapit sa brasong sugatan. Nakalmot siya. Ilang sandali pa dumating ang sigbin. Kagad nagbago ang reaksyon nang makita ang kalagayan niya. Lumapit. Inamoy ang sugat at saka nagmamadaling lumabas. Lumipas ang ilang oras sabay na bumalik si Mang Lucino at ang sigbin. Parehong nag-aalala nang makita siya. Ginamot ng tiyuhin ang sugatang braso habang ang nilalang ay nanatili sa tabi. Huwag kang mag-alala. Hindi magdudulot ng anuman ang sugat na ito. Simpleng kalmot lang, walang bahid ng sumpa. Kung itatanong mo kung anong nangyari sa aswang, isang mabuting balita, patay na siya. Tuluyang nasanay sa ganitong buhay ang dalaga. Parang tipikal na aso lang ang inaalagaan. Siya na mismo ang nag-aaruga sa mga sandaling wala sa tahanan ng tiyuhin. Sa paglipas ng panahon, lumipat na sa kanya ang pag-aalaga sa sigbin. Ganon din ang biyaya nito. Walang kapantay na swerte ang natanggap ni Kikay. Umahon sa buhay. Samot-saring kayamanan ang natanggap. Pero lahat ng ito ay binabahagi ni Kikay sa lahat ng nangangailangan. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng alagang sigbin ay isang biyaya na dapat ipinamamahagi sa lahat ng tao na nangangailangan. Bagong kwento pa rin ang susunod mga kabayan. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rael. Taong 1989, Pampanga. Pinuntahan ni Rael kasama ng kaibigang si Noah ang probinsyang kinalakihan ng tiyahin. Wala na itong kasama sa buhay magmula noong namayapa ang asawa at anak dahil sa malubhang karamdaman. Ngayon naman, meron siyang iniindang sakit. Nakiusap na doon muna siya para may mag-alaga. Bakasyon naman sa eskwela. Kung kaya't walang pag-aalinlangan na pumayag. Isinama ang kaibigan dahil hindi sanay sa malayong biyahe. Manong, magtatanong lang po sana kung kilala niyo si Melchora Bernabe. Tanong ni Rael sa naglalako ng taho. Ilang oras na silang naglilibot sa lugar pero hindi natunto ng tahanan. Bayan at sityo lang ang dalang impormasyon. Melchora Bernabe. Si Aling Cora pala. Diretso lang kayo sa daang yan tapos lumiko sa kanan. Diretso uli. Tapos sa likod ng sirang malaking bahay naroon. Makikita nyo nag-iisang tahanan na gawa sa nipa at kahoy. Maraming salamat po, Manong. Pabili na rin po pala. Nakakagutom ang maglibot eh. Kanina pa kasi kami dito. Taga saan ba kayo? Bago ang mukha nyo eh. Taga Cavite lang po, Manong. Medyo malayo pero nakarating naman. Salamat po rito ah. Mauna na po kami. Binaybay nila ang daan na tinuro ng maglalako. Matapos ang ilang minutong lakaran, narating din ang tahanan ng tiyahin. Naabutan itong nagluluto sa kusina. Nagmano, nagkumustahan at nag-usap habang nagsasalo sa hapag. Demensya kung tawagin ang karamdaman ng tiyahin. Minsan nakakalimot, minsan nakakaalala. Nakiusap na samahan muna dahil may pagkakataong naliligaw.
May pagkakataon rin na hindi nakakauwi dahil nakakalimutan ang sariling tahanan. Ay mabuti naman, naratnan niyo ako sa tamang wisyo. Bakante ang kwarto sa kabila. Dating tulugan ng yumao kong anak. Nalinis na dahil inaasahan kong darating kayo. Dalawa ang papag at malaki ang espasyo. Pagtyagaan nyo na lang. Wika ni Aling Melchora. Wala pong problema, maraming salamat po ha. Nakahanda na po ang lahat, pati pagkain marami po. Namalengke talaga ako para sa pagdating niya, hindi kayo magugutom. Hinanda ko na ang lahat, kasi paano na lang kapag inatake na naman ako ng sakit? O siya, magpahinga na kayo. Tanghaling tapat, mas magandang matulog. Iniwanan ang mga binata. Natulog na sa silid ng matanda. Habang si Noah at Rael naglibot muna sa paligid. Lumabas sa mga ito at naupo sa ilalim ng puno. Naningkit ang mga mata sa tindi ng init. Pinagmasdang mabuti ang lugar. Malaki ang espasyo dahil sa malawak na bakanting lote. Makikita ang iilang bahay sa malayuan. Sariwa ang hangin. Naaaliw ang magkaibigan sa paglanghap. Pero dali-dali ding napaduwal ng makaamoy ng matapang. Panay dura habang nagtatakip ng ilong. Hindi maipaliwanag ang samyo. Mahirap tukuyin kung saan galing. Ang tindi naman, mas malala pa sa imburnal. Nakakatawa na sana yung lugar pero biglang, ano ba to? Aba malay ko. Tignan mo nga sa bahaging yan. Baka may nagtapon ng patay. Wika ni Noah. Hindi naman to mukhang patay. Pero pare, tignan mo oh. Natigilan ang dalawa nang matanaw sa kalayuan ang tatlong tao. Matanda ang dalawa, habang ang isa ay hindi matukoy kung sino. Nakabalot ito ng banig na inaakay ng matatanda. Mula ito sa kubo at papunta sa likod. Nang hindi na matanaw, saka lang nawala ang amoy. Kakaiba yun ah. Sandali, parang binukot. Hindi ba sa mga Bisaya lang yun? Meron pala dito? Napatingin si Rael sa kaibigan. Madalas niyang naririnig ang salitang binukot sa mga kakilalang Bisaya. Kabilang na dito si Noah. Pilipino din naman sila kaya hindi nakakapagtaka kung may alam sa ganyan no. Tignan mo yung suot nila para makakatutubo. Baka nakaugalian din. Kung sa bagay. Pero bakit naman ganun yung amoy? Sobrang tapang. Kulang na lang. Kapusin tayo sa iningay. Halika na nga sa loob, magpahinga na lang tayo. Inaantok na ako eh. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang kalbaryo ng dalawang binata kay Aling Melchora. Nakalimot, nagwawala at hindi sila makilala. Kumaripas ito ng takbo, nang sundan ay hindi na mahanap. Magkasamang nilibot ang lugar. Naligaw dahil hindi kabisado ang daan. Inabot ng gabi. Parehong nabahala dahil hindi lang si Aling Melchora ang nawawala. Maging sila ay naligaw. Ang lala pala ng tiyahin mo. Hindi mo naman sinabi na ganito pala yung aabuti natin. Para tayo naghahanap sa kawalan. Pati nga tayo nawala na din eh. Kaya nga kita sinama eh. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Tulungan mo na lang ako kaysa magreklamo ka. Wala rin magagawang salita sa lagay na to. Doon tayo sa banda. Inaninag ang bawat madadaanan. Madilim na ang paligid. Walang ilaw. Umaalingaw-ngaw pa ang boses sa paulit-ulit na pagtawag. Pero ang sumagot ay ingay ng kalikasan. Sa pagbaybay, nakarating sa bahagi kung saan merong dalawang tahanan. Pagtingin sa gawing kanan, tanaw ang bahay ng tiyahin. Magandang gabi sa inyo, iho. Napadpad yata kayo rito. Anong may paglilingkod ko?
Gulat na napatingin si Rael at Noah sa matandang nagsasalita. Kakalabas lang nito sa kubo. Paikay-kang naglakad pababa ng hagdan. Ngumiti ito sa kanila. Magandang gabi din po. May hinahanap po kaming tao. Baka nakita niyo pong dumaan dito. Si Aling Melchora po, tsay ng kaibigan ko. Yung nakatira sa bahay na yun, oh. Itinuro ni Noah ang tahanan ni Aling Melchora. Matagal tumitig ang matanda. Ay, si Cora. Hindi ko siya nakita. Sinumpong na naman ba? Opo, kaninang hapon siya nawala eh. Sinundan po namin pero hindi na mahanap. Ganun ba? Teka, bakit hindi muna kayo pumasok sa loob? Kumain tayo. Maghahaponan lang kami ng asawa kong si Gustavo. Imang ang pangalan ko. Ako po si Noah. Ito naman yung kaibigan ko, si Rael. Huwag na po kayo mag-abala. Hanapin pa po namin si Aling Melchora eh. Sige po. Hindi maintindihan ni Rael ang biglang paghila ni Noah. Nagmamadali ang kaibigan. Binagtas ang talayban kahit walang daan. Pagdating sa unahan, huminto sila. Ano ba? Kung makahila ka naman, nakakita ka ba ng multo? Napansin ko ang panlalamig ng kamay mo ah. May problema ba? Sinong hindi matatakot? Pagtingin ko sa bintana, doon sa kabilang kubo, bumungad yung binukot eh. Hindi ko alam. Banig lang na nakabalot sa katawan ng kung sinong nakita ko. Pero grabe ang kilabot. Kaya nga nagmamadali ako eh. Pero hindi bali, nalika na nga. Lumingon si Rael. Ganon din ang takot nang makita ang nakatayong binukot. Sa pagkakataong ito ay nakalabas ng kubo. Nakatayo habang nakaharap sa kanila. Dali-daling lumakad bago pa masaksihan ang kilos nito. Pagdating ng tahanan, parehong nakahinga dahil naroon na si Aling Melchora. Nakabalik na sa uliratang matanda. Ito pa ang galit dahil sa pag-alis ng mga binata. Kamot ulong napailing na lamang. Hindi na rin inintindi dahil sa kalagayan nito. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog kagad ang matanda. Sila naman ay sa sala pumwesto, sa harapan mismo ng kwarto upang mabantayan kung sakaling sumpungin. Makaraan ng ilang oras, naalimpungatan si Rael sa ingay mula sa labas. Tunog ng sunod-sunod na hampas ng bakal. Mahina lang naman, pero sapat para mambulabog. Pagsilip niya, bumungad ang figura ng binukot. Ilang beses kumurap sa pag-aakalang namamalikmata. Pero kahit anong gawin, malinaw na nakikita ang binukot. Kunot noong tumitig, wala naman itong ginawa bukod sa tumayo. Pinalipas ang sandali. Inakalang aalis pero nanatili sa pwesto. Kinutuba ng binata dahil sa bawat pagampas ng hangin, may sumasabay na samyo. Dali-daling ginising si Noah para may makaramay sa sitwasyon. Kaso nga lang biglang nawala. Nananaginip ka ba? Wala namang tao eh. Puro dilim ang nakikita ko. Ayos ka lang ba pare? Hindi makapaniwala si Rael. Malinaw na hindi siya pinaglalaroan ng tingin. Kitang-kita ang binukot kanina. Kaso nga lang wala ring nagawa dahil naglaho ito bigla. Hindi alam kung paanong ipapaliwanag sa kaibigan. Pailing-iling na naupo si Rael. Siya na lamang ang mag-isang gising dahil bumalik sa pagkakatulog si Noah. Panay rin ang pagsilip sa bintana. Nagbabaka sakaling makita uli ang binukot. Hindi para takutin ang sarili, kundi para kumpirmahin na totoo ang nakikita. Kaso nga lang, lumipas na lamang ang oras. Tuluyang natahimik ang paligid. Kinabukasan maagang umalis si Rael at Noah para mangahoy.
Nasa wisyo pa naman ng tiyahin kung kaya't sinamantala ang pagkakataon. Sumuot ang dalawa sa kakahuyan, naaaliw sa pamumutol ng patay na puno. Hindi nagtagal, natigilan si Rael ng masipatang binukot. Nakatayo sa kalayuan, nakatingin sa kanyang direksyon. Nilingon si Noah pero distansya rin. Hindi marinig ang pagsutsot dahil sa ingay ng pagtaga. Muling binalik ang tingin sa binukot. Dito napaigtad ang binata ng masamalapitan. Walang pagdadalawang isip na umatras. Sa muling pagtingin, nasa malapit na ito. Kamuntikan pang mawala ng balanse nang mabangga si Noah. Pare naman, ano ba nangyayari? Parang balisa ka na naman oh. Nabangga tuloy kita. Dumugo pa yung braso mo. Kamot ulong nanguha ng halamang gamot para pigain sa sugatang braso. Aksidenteng natusok ng sinibak na kahoy. Kunot noon namang lumingon ng kaibigan sa tinititigang direksyon. Nakita mo ba? Nandito uli yung binukot. Sandali. Huwag mo sabihin ako lang yung nakakakita. Tanong ni Rael nang mapansin ang reaksyon ni Noah. Teka nga muna, nananaginip ka ba ng gising? Rael, wala namang binukot o kung sinong tao dito. Tayong dalawa lang oh. Anong nangyayari sa'yo? Kagabi ka pa eh. Noah, alam kong maloko ka ha. Huwag mo akong ginaganyan. Alam ko nakita mo yung Binukot ka ng binukot pare, wala nga. Tayo lang naman yun nandito sa gubat. Napapraning ka na ba? Nakakakain ka naman ng tama ah. Natahimik si Rael. Naguguluhan. Tinignan ang direksyon ng kinakatayuan ng binukot. Nakikita pa niya ito. Dahan-dahang naglalakad palis. Bumalik si Noah sa pangangahoy. Siya naman ay sinamantala ang pagkakataon na sundan ang binukot. Bawat sandaling lumipas, tumindi ang amoy. Napatakip ng ilong habang nakasunod. Isa pa sa pinagtataka, kahit anong bilis ng lakad ay hindi makahabol hanggang nakabalik ng kubo ang binukot. Tumingin sa kanya bago pumasok. Dahil sa kilabot, grabe ang tibok ng puso. Paglingon para sana bumalik sa dadaanan, nagulat ng bumungad ang muka ng matanda. Si Aling Imang, nakangiti pero nakakaloko. Iho, ikaw pala. May bitbit kang itak. Nangangahoy ka ba? Nakita ko ang kaibigan mo doon banda. Parang namimilipit sa sakit. Dali-daling binalikan ni Rael ang kaibigan. Tama ang matanda. Hindi matigil kakadaing dahil sa natamong sugat. Malaki ang sugat nito sa kamay. Pag-uwi ng tahanan, si Aling Melchora mismo ang gumamot. Sa kabila ng kondisyon nito, marunong din sa ganitong bagay. Pinaliwanag ni Noah ang nangyari kung paano ito nagkasugat. Hindi ko rin maintindihan eh. Basta lumingon ako para tignan kung sino yung sumusutsot. Tapos napadaing na lang kasi nakaramdam ako ng hapdi eh. Nalilito nga ako kasi hindi ako gumamit ng itak. Nagtatali na kasi ako ng mga sanga tapos bigla na lang ako nagkasugat eh. Natahimik si Rael at napaisip. Nagsalita din ng maalala ang inkwentro ni Aling Imang. Umalis ako sandali tapos pagbalik ko, nakasalubong ko sa daan si Aling Imang. Yung matanda doon sa kabila, naalala mo? Siya pa nga ay nagsabi sa akin tungkol sa nangyari. Hindi kaya siya yung tumawag sa'yo? Hindi ko rin alam kasi paglingon ko wala namang tao eh. Sutsut lang yung narinig ko eh. Tia Melchora, hindi ba tahanan ng engkanto yung gubat dyan? Baka namaligno ko eh. Eto ring si Rael. Bigla-bigla ba namang nakakakita ng binukot? Pero kapag ako yung titingin, wala naman ako nakikita.
Baka talagang pinaglalaroan kami ng engkanto doon. Kunot noong tinitigan ni Rael ang tiyahin. Hindi maintindihan ng reaksyon matapos marinig ang sinabi ni Noah. Binukot! 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 Dali-daling sinalon ng mawalan ito ng malay. Namutla pagkatapos bigkasin ang binukot. Nagkatinginan ang dalawa. Naguguluhan kung ano ang ibig sabihin ng reaksyon ni Aling Melchora. Habang nag-aantay kung kailan magkakamalay, hindi maiwasang magbahagi ng ideya. Hindi ko alam kung parte pa ba ng kondisyon ng tiyahin mo, pero parang kakaiba eh. Sa tingin mo ba? Paano ko may alam si Tia sa binukot? Kung tutusin, hindi naman magkalayo ang bahay. Nandyan lang oh. Ilang minutong lakaran lang. Tama ka naman. Pero ang tanong talaga, anong dahilan? Hindi naman magkakaganyan ang reaksyon ng tao kung wala siyang nalalaman. At kung pagbabatayan yan, posibleng malala ang katotohanan. Nahimatay pa nga oh. Hindi ba palagi mong kwento yung mga binukot? Ano bang alam mo sa ganyan? Hindi ko rin alam kung tama ba yung pagkakaintindi ko kasi nalaman ko lang din sa akilala. Ang sabi, tradisyon daw yan eh. Pamamaraan ng paghahanda sa isang engranding okasyon. Bata pa lang binukot na. Walang sino man makakakita sa babae maliban sa mga magulang na silang katuwang sa pagkilos. Kapag binukot ang babae, ang paniniwala, isa siyang mataas na uri. Karespe-respeto, inaasahang makakapag-asawa ng lalaking tapat at makisig. Yan nga lang, wala akong narinig na may kasamang kababalaghan. Napahugot ng hininga si Rael. Sa puntong ito, nagdududa sa pamilya ni Aling Imang. Nagtungo sa bintana. Sinilip. Tumitig doon hanggang sa napukaw ang atensyon sa binukot. Malayo pero malinaw na nakikita. Nakatayo sa bintana. Tinawag niya si Noah. Sa puntong ito ay nakahinga dahil nakilala ito. Lumipas ang ilang sandali ng pagtitigan. Ang binukot na mismo ang naunang nagsara ng bintana. Paano kung hindi sila simpleng tao na sumusunod sa ganyang tradisyon? Paano kung palabas lang yan para itago ang tunay na itsura ng taong nasa likod? Tanong ni Rael. Nakagad naintindihan ni Noah. Yan nga din ang palagay ko eh. Kung tama tayo ng hinala, hindi lang kondisyon ni Aling Melchora ang dapat nating tutukan. Pati ang pamilya niya. Maging alerto na lang talaga. Wala tayong alam kung anong klase ng tao sila. Sana nga tao sila. Pero paano kung mas malala pa sa demonyo? Lumipas ang mga araw na nakikiramdam ang dalawa. Bawat kilos, bawat galaw binabantayan. Sa tuwing makikitang lumalabas si Aling Imang at ang asawa nitong si Mang Gustavo, palagi silang nakatingin. Hindi na rin inilalayo ang itak. Palaging nakasugbit sa tagiliran. Nagtatanong na rin ang tiyahin kung ano ang nangyayari, pero minabuting ilisang usapan para hindi na ito mag-alala. Tama ba na itago natin sa tiyahin mo? Hindi tayo sigurado. Hinala lang to. Magtanong kaya tayo. Lalo na dun sa reaksyon niya nung nakaraan. Baka may makuha tayong impormasyon. Pwede naman pero ang inaalala ko, baka mahimatay uli yan. Nakita natin ang nangyari sa kanya oh. Susubukan lang naman natin eh. Halika na akong bahala. Tinanong ang tiyahin sa pangunguna ni Noah. Tahimik na nakikinig si Rael. Binabantayan ang sagot at reaksyon nito. Namumutla pa rin kagaya dati, pero may nakuhang impormasyon. Hindi sila tao. Hindi sila tao lalo ng babaeng binukot. Maghalimaw sila. Halimaw! Halimaw silang lahat! Paulit-ulit. Nanginginig ang boses. Mababanaag ang takot sa mga mata.
Pagkatapos ito ay nahimatay. Sa impormasyong nakuha, lumaki ang kuryosidad ng mga binata. Nagnanais alamin kung anong klase ng halimaw ang tinutukoy ng tiyahin. Nagplano si Rael at Noah. Hindi lang pagmamatsyag ang ginawa. Lumapit para makakuha ng kasagutan. Dumating ang araw na naglakas loob. Nakipagkaibigan sa pamilya ni Aling Imang. Nagtungo sa tahanan upang makipagkwentuhan. Sa kabila ng pakikitungo, mahahalatang nakikipagkapwa-tao lamang ang mga ito. Sa bawat ngiti, bumabakas ang tunay na ugali. Matanong lang po, Aling Imang, Manong Gustavo. Sino yung nakabalot ng banig? Biglang tanong ni Noah. Kinabahan si Rael. Mapapansin ang biglang pagtahimik ng mag-asawa. Kalaunan sumagot din ng matandang babae. Siya ang anak naming si Rowena. Nakaugalian namin ang bagay na yan. Isang tradisyon na maigpit na sinusunod ng aming angkan noon pa man. Hinahanda namin siya para sa nalalapit na kasal. Sa katunayan, naghahanap kami ng mapapangasawa. Gusto niyo ba? Napaubo si Rael at Noah. Nasamid ng sariling laway. Nako. Pasensya na po pero nag-aaral pa po kami. Estudyante lang po kami. Balak po naming magtapos eh. Wala pa po sa isip namin yung mag-asawa. Opo. At saka, napag-usama namin na tatanda kaming binata. Yung mga magulang at kaanak namin yung aasikasuhin. Ganun ba? Sayang. Natipuan ko pa naman sana kayong dalawa para sa anak ko. Pareho kayong tapat. Maaasahan. Wika ni Manong Gustavo. Sige po kailangan na po naming umuwi. Baka sinusumpong na naman si Tia eh. Salamat po. Nanlamig ang tuhod ng dalawa. Parehong nasuka sa ideya. Nanghihinang naupo sa sulok. Pagsapit ng hapon, binalak sana ng dalawa na bumalik. Magmula nung nakipagkaibigan sa pamilya, hindi na nakita ang binukod. Nagtataka dahil kung dati halos walang palya sa pagpaparamdam, ngayon ay wala ng tao sa tahanan. Ang naroon na lamang ay masangsang namoy sa kubo kung saan madalas nakikita ang binukod. Sa kuryosidad pinilit buksan ang kubo. Naging maingat ang mga binata. Pagpasok, lalong nagulantang sa bumungad. Maraming bakas ng buto, mga bahagi ng karne at lamang loob na nangingitim dahil sa langaw. Matindi ang amoy, hindi na kaya pang magpatuloy. Kaso natigilan ng makita ang kaba na gawa sa kahoy. Sa haba ay naguhugis kabaong. Si Noah ang naglakas ng loob na magbukas. Dali-daling lumabas ng mapagtanto ang laman, parte ng tao. Umuwi ang dalawa dala ang samot-saring kaisipan na natuklasan. Lalong nagduda sa katauhan ng pamilya ni Aling Imang. Sa sumunod na araw nagbalik ang mga ito. Sila pa mismo ang nagtawag sa mga binata. Inaya na maghapunan pagsapit ng dilim. Tumangulang si Noah. Nag-aya sila. Sa tingin mo, nalaman kaya na pumasok tayo? Maluwag ang pagkakabukas ng kabilang kubo. Malaki ang posibilidad na tayong una maisip na mga yan. Ano sa palagay mo? Ganun na nga eh. Paano kung umuwi kaya tayo ng Cavite? Isama na lang natin yung tiyahin mo. Doon natin siya alagaan. Huwag na sa lugar na to. May kapitbahay na, alam mo na. Pwede naman yun pero nag-aantay pa ako ng perang papadala ni nanay. Hindi nakakasya yung natira sa akin eh. Ikaw wala ka namang pera. Magtiis muna tayo dito. Basta maging alisto lang. Habang papalapit ang gabi, kinakabahan ng dalawa. Napansin nila ang panaysilip na mag-asawang Aling Imang at Manong Gustavo. Makikita rin ang usok mula sa bakuran. Nag-iiyaw ng kung ano.
Sa ideya pa lang ng ihahain, kumakalam na ang sikmura. Hindi para kumain, kundi para masuka. Sumapit na nga ang oras. Hindi sila lumabas ng tahanan. Nagulat na lang nang magtawag si Aling Imang. Iha, halik kayo sa tahanan. Nakahanda na ang hapunan. Isama nyo na lang din si Cora. Sa bahay tayo magsasalo-salo. Halik kayo. Hindi magandang paghintayin ng pagkain. Sumenya si Rael na huwag mag-ingay. Patay ang lahat ng ilaw sa loob, kung kaya't hindi malalaman ng matanda na merong tao. Pero yon ang palagay nila. Kumuha ng kahoy si Aling Imang. Walang pasabing hinampas ang dingding. Hindi maintindihan kung saan galing ang galit. Patuloy sa paghampas hanggang sa mawasak ang bahagi. Dito na lumabas si Rael. Aling Imang, magandang gabi po sa inyo. Parang galit po yata kayo. May problema po ba? Nainto sa pangwawasak ang matanda. Ngumiti, pero mababakas ang galit. Hindi kasi kayo dumating sa tahanan. Kanina pa kami nag-aantay. Maghapunan na tayo. Pasensya na po kayo, Aling Imang. Tapos na kaming kumain eh. Sa kabusugan po nakatulog kaya hindi namin napansin yung pagtawag nyo. Kung mamarapatin nyo po, hindi na po kami pupunta sa inyo para maghapunan. Sa katunayan, hindi pa kami natutunawan, pasensya na po talaga. Ngumiti lang ang matanda. Dahan-dahang tumalikod at nagpaalam. Sinundan ng tingin sila Rael at Noah. Unti-unting kinalibutan nang mapansin si Manong Gustavo at ang binukot sa bakura ng kubo. Paglapit ni Aling Imang, sabay-sabay silang tumingin sa kanila. Nagmamadaling umakyat sa itaas ang mga binata. Siniguradong sarado ang mga bintana at pintuan. Gayon din nawasak na ang dingding na inanapan ng paraan para maharangan. Lalong kinabahan ng sumpungin si Aling Melchora. Gustong lumabas ng matanda dahil hindi na maalala ang mga kasama. Natatakot at panay sigaw ng halimaw. Kayo mga halimaw. Dumalaw rito noong gabi, di ba? Ano, pinatay niyo ang anak ko pati asawa ko. Pinakain sa binukot ang labang loob at dugo, mga halimaw. Huwag kayo lumapit. Layuan niyo ako. Nagkatinginan si Rael at Noah. Hindi makapaniwala sa narinig. Dahil sa sinabi ng tiyahin, malinaw sa dalawa kung anong klase ng nilalang ang pamilya ni Aling Imang. Mga aswang. Napatunayan din nang umalingaso muli ang amoy. Sa puntong ito, may naririnig na pagaspas ng pakpak at kakilakilabot na halinghing. Hindi nagtagal, nabaklas ang bubong. Bumungad ang aswang. Dumiretso ang mahabang dila sa leeg ni Rael. Dali-dali namang tinaga ni Noah. Bumitawang nilalang. Umalingaw-ngaw ang daing pero hindi dito nagtatapos ang pambibiktima. Sa galaw pa lang mahahalatang gutom. Agresibong binangga ang tahanan. Unti-unting nawasak ang iba't ibang bahagi hanggang sa nakapasok ito. Tinangay si Rael. Binitawan din matapos saksakin ng binata. Muling nagtamo ng pagkabali ng paa nang bumagsak sa mabatong lupa. Hoy, hayop ka! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Wika ni Noah. Hinarap nito ang halimaw. Panay ang pagtaga sa direksyon pero walang tinatamaan. Mabilis makailag ang aswang. Isa pa, nakakalipad kung kaya't wala ring panama ang atake ng binata. Gayunpaman ay hindi tumigil. Patuloy na hinamon hanggang sa aktwal na nagpalitan ng lakas. Isang kumpas ng pakpak tumilapon si Noah. Pinilit bumangon. Sinalubong ang atake ng aswang. Kumapit sa pakpak at dito sinaksak ng sinaksak. Kaso nga lang, kahit nagtamo ng maraming sugat, hindi pa rin nababawasan ang lakas.
Parehong napuruhan, lalong nakakabahala ang sitwasyon, lalo pat wala na sa wisyo si Aling Melchora. Lumabas ang matanda, panay turo sa aswang, sabay sabing halimaw. Unti-unti itong umaatras patungo sa silong, may hinahalukay sa lupa. Binuksan ang kawayang pintuan, kinuha mula roon ang isang galon. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa nilalang. Ikaw ang aswang na pumatay sa anak ko. Hindi ko makakalimutan ang mukhang yan. Ikaw yan! Aswang ka! Binuksan ang takip ng galon. Kasabay ng pagsugod ng aswang ay siyang pagsaboy ng laman. Dito tuluyang natigilan ang nilalang. Humiyaw ng humiyaw. Parang bulating gumugulong sa lupa. Para bang binalot ang katawan ng kung ano na gustong tanggalin. Kaso nga lang, hindi nakatagal dahil sinamantala ni Rael ang pagkakataon. Dinampot ang itak at saka walang habas na tinaga. Sunod-sunod na pagtadtad, naggutay-gutay ang iba't ibang parte. Nahiwalay ang ulo sa katawan, maging ang malalapad na pakpak. Dali-daling lumayo ang mga ito. Sandali lang ang lumipas. Dumating si Manong Gustavo at Aling Imang. Dinaluhan ang tadtad na halimaw. Lumabas din ang totoong pagkatao ng mga pesteng to. Binukot baka mo? Ang totoo, ginamit nyo lang yan para itago ang tunay na mukha ng anak nyong halimaw. Hindi nyo na ginalang ang tradisyon. Ginamit pa sa kabulastugan. O ano, sasaktan nyo kami? Aswang din kayo ano? Oy Manong, Ale, kung gusto nyo magkamatayan tayo dito, walang problema. Umatras si Manong Gustavo na sana'y susugod. Ibinida ni Noah ang itak. Nakuwang sasalubungin ang tingin ng matanda sa kabila ng natamong sugat. Pasimpleng binitbit ng mag-asawa ang parte ng anak at saka nagmamadaling umalis. Pumasok na rin ang tahanan. Walang pasabing binuhusan ng langis ni Aling Melchora ang mga sugat ni Noah. Gayon din si Rael. Inantay na bumalik sa wisyo ang matanda bago nagtanong. Ang uri ng langis na binuhos sa kanila ay hindi normal. May kakayahan na matanggal ang anumang uri ng lason na nagmumula sa mga atake ng nilalang. Kinabukasan, pinunta nila ang tahanan ni Aling Imang. Hindi na nagulat ng lisanin ng kubo. Giniba. Pinagmukhang abandonado. Ano pa nga ba ang gagawin ng mga halimaw na bistado? Malamang lalayas. Takot magantihan eh. Nanatili sa tahanan si Aling Melchora. Patuloy na nag-aalaga sa tuwing susumpungin ng matanda. Makalipas ang ilang linggo, nagpadala ng sapat na pera ang ina ni Rael. Napagpasya na dalhin sa Cavite ang tiyahin at doon alagaan. Pero pagdating din nila sa Maynila, laking gulat ng dalawa. Hindi na muling sinumpong si Aling Melchora ng kanyang sakit. Kagad pumasok sa isipan ang isang ideya na baka ang pagkakasakit nito ay bunga ng sumpa ng aswang na pinukot. Familiar na ba kayo dito mga kabayan? Ang tawag dito ay lana. Ito yung kumukulo kapag merong aswang sa paligid. Proteksyon sa mga nagdadalang tao. Pero hindi lang yon ang bisa niya. Itong lana kasi mga kabayan, meron tong 27 na sangkap sa loob. Gawa to ng Antingeros del Negros, nandyan ang lahat ng pangkalikasang sangkap. Ang karagdagang bisa ng lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, pamparami ng customers. Simple lang gagawin para magkabisa itong lana. Buhay na to mga kabayan. Ginawa na yan ng Antingeros del Negros. Pwede mo siyang ilagay sa altar, pwede mo siyang ilagay malapit sa kaha. Basta maayos na lugar, doon mo lang siya ilalagay and let it work. Sobrang dami ng patunay nitong lana kung paano sila natulungan sa negosyo nila. Pag bunalang dumating sa kanila to, nag times 3 yung sales nila sa negosyo.
Isa na dyan si Kabayang Len na palagi nagpapatotoo sa live stream natin. Magmula nang dumating sa kanya, nag 6 digits yung income niya doon sa kanyang junk shop business. So kung interesado ka rin mga kabayan sa ganitong uri ng gamit, isearch mo lang yung shop ng Lika Merchandise.